Hindi lang kidnap for ransom ang anggulong tinitingnan ng PNP sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Tan o Anson Ke at kanyang driver. Ang tatlong suspect hawak na ng PNP habang patuloy ang paghahanap sa iba pang sangkot. Mula sa Campo Crame, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Ivan, hawak na ng pulisya ang tatlong sospek sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Tan o Anson Ke, pati na ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Sa press conference ng PNP, pinakita at pinangalanan ni PNP spokesperson Police Brigadier General Mary Jean Fajardo ang mga sospek. Sumuko ngayong araw si David Tan Liao alias Xiao Changjiang alias Yang Jianmin at Michael Agad Yung, isang Chinese national at ayon sa PNP ay umamin sa krimen. Sumuko raw siya sa PNP dahil sa takot daw para sa kanyang buhay. Inaresto naman sa Rojas, Palawan kahapon sina Richard Austria, David alias Richard Tan na driver daw ng sumukong suspect at ang bayaw na si Raymart Katikista. Sa CCTV footage na nakuha ng PNP, makikitang pumarada ang itim na van ng biktima sa tapat ng bahay na ito sa isang subdivision sa May Kawayan, Bulacan noong March 29, dakong alas 2 ng hapon. Nagpunta raw doon ang biktima kasama ang driver nitong si Armani Pabilio para katagpuin ang isang babaeng Chinese national na pinain umano sa kanya ng mga sospek. Sa mismong araw na yon, may CCTV footage na nakitang si Garcia na ang nagmamaneho ng itim na van ng biktima, pati na ang pag-iwan nito sa Bahay Toro sa Quezon City. Sa iba pang CCTV footage, kita sina Garcia at Liao sa labas ng bahay kung saan tinali at pinatay sina Ke at si Pabilio. May dalawang iba pang Chinese national na kasama ng grupo na itinuturing na principals. Bukod pa ito sa mga itinuturing na mastermind ng krimen. Kabuang $220 million na kinonvert sa cryptocurrency ang hininging ransom mula sa pamilya, pero pinatay pa rin ang mga biktima. Sinusundan na ng mga investigador ang galaw ng pera nga abot sa 200 million pesos na halaga ng cryptocurrency na nakuha ng sindikato mula sa iba pang mga kidnapping incidents. Ayon sa pulisya, dati nang sangkot ang suspect na si Tan Liao sa 5 iba pang insidente ng kidnapping ng mga Chinese kaugnay sa Pogo operations sa bansa. Samantala, Ivan, hindi raw totoo ang kumakalat na impormasyon na 4 na iba pang mga malalaking negosyante sa bansa ay nakidnap din. Nagbabala ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kilala na raw ng PNP ang mga nagpapasimuno nito ng maling impormasyon at inihahanda na ang mga reklamong isasampa laban sa kanila. Narito po ang pahayag. May tinitingnan po kaming anggulo na posible po na Pogo-related po ito. But maliban pa po doon ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. But we will provide you more updates, but the family requested po na wag na muna pong sabihin kung saan pong direction po pupunta po itong ating investigation. They're requesting the PNP to give them a few days before we reveal who are the masterminds behind this incident po. At yan ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Chino Gaston.